Napakahalaga para sa kabataan ng edukasyon. Sinasabi sa filosofiya ng Departamento ng Edukasyon na ang lahat ng kabataan ay dapat matuto sa kabila ng estado ng buhay, kalagayang pinansyal o kapansanan man. Dito sa Padre Mariano Gomez, pinahalagahan ang karapatan at filosofiyang ito lalo na sa mga batang may espesyal na pangailangan o tinatawag na SPED. That ambition of just earning or having greener pasture abroad became now an advocacy. There's a lot to explore about special education, more on helping the students. There are a lot. Aside from education per se, there are a lot. Kasaad sa RA 7277 o mas kilala sa Magna Carta for Disabled Person na ang bansa ay dapat pinahalagahan ang pangangailangan ng taong may kapansanan lalong-lalo na pagdating sa edukasyon. Sinasabi rin sa batas na ito na dapat magbigay, panatilihin at suportahan ang isang paraan ng pagsasama-sama ng isang espesyal na edukasyon para sa visual impaired, hearing impaired, mental retarded, and other types of children with special needs. But when you speak of inclusive education, there are four, I think. One is, of course, the special education SPED child. Number two is ALS, Alternative Learning System. These are all inclusive basic education. Number three is the madrasa. So madrasa is also an inclusive basic education. For Muslims. From Muslim communities. And number four is yung yes. At yung ang tawag nito, yung in-scout ni Lea Blanco. Sa Cariton class. Cariton class. Ito yung yung considered inclusive basic education aside from the regular class conducted by the Department of Education. What is important is inclusive basic education is part and parcel of the Department of Education in its advocacy that every child must be a learner. Yun lang ang bottom line. So hindi define kung sino yung bata. Basta bata ka, you must be a learner. Kay SPED ka, kay sino ka, kay may deficiency ka. Mayroon ka mang physical defect. That will not matter. Mainstream program is when a child, our student, a special education student, is already ready and equipped with skills that are necessary, that are also based on the standards of the general program. Then that's the time we talk to the teacher in the regular program that we have the student here. We already assessed who can cope with the lessons in the regular program, but it's not automatic. There is a procedure that we have to undergo. Noong 2009, naglabas ang DepEd ng direct order na tumatalakay tungkol sa inclusive education. Ito raw ay isang state nila upang mas marami pang bata na may kapansanan ang makapag-aral sa paaralan. So may dalawang options. Either you put them in an exclusive self-contained sila, sama-sama. May third option pa pala, yung maglalagay sila ng resource room kung saan yung mga disabilities pull out doon sa regular class, tapos merong groupings na specific time sa regular class na dadalhin sila. Yun yung nakapaloob sa Department Order number 72 series of 2009. Attention! Attention! To the SPED students, this year kasi, last year, I also had one student from the SPED where they say it's some mainstreaming. At first, syempre, medyo hindi ako ganun kasanay because we don't have any mainstreaming at the private school. Dito lang talaga ako nakapag-experience ng mainstreaming. At first, medyo hindi ganun ka-okay yung
yung setup ng class because all we have to do and then kailangan lagi kaming makiayon dun sa student ko. Hindi lahat ay may kaalaman sa inclusive education. Hati rin ang saloobin ng bawat isa sa pagsasama ng may kapansanan sa regular na estudyante. Sa kabila ng kanilang mahirap na kalagayan, patuloy pa rin ang kanilang pagdevelop ng kanilang kakayanan sa eskwelahan. Isa na rito si Teresa, hindi niya totoong pangalan. Sa unang tingin ay hindi mo akalaing may kapansanan, masigla, palakaibigan at talentadong bata. Ngunit isa siya sa mga estudyante sa CWID. Hindi lahat kasi ng tao, kagaya ko dati, hindi ko naiintindihan ang ibig sabihin ng SPED. Pag sinabi special child, uy, kawawa naman, special child yan, ganun. Diba? Ang ano ko, parang hindi pala dapat ganun. Hindi dapat tinatratong ano to, ay nakakaawa, yung pinagtatawanan, di ba, ng iba, ganun. Hindi dapat. Oo. Kasi kumbaga, sila special sila, di ba? O pero kung titignan mo kung sa ating mga normal din, marami rin mas daig pa ang special child, di ba? Ano pa advice sa mga Ayun, yun nga, ano na, yun, wag silang wag ma-depress sa sakit ng bata. Isa, ano nga, yung pagtsatsaga, talagang pagtsatsaga talaga. Isa, talagang mas doble-dobling pagtsatsaga, pasensya, at pagmamahal. Talaga yung pagtingin talaga sa kanila. Yun ang napapansin ko sa kanya kasi pagka gusto niya lagi ko siyang lalo na pagka yung wala akong time sa kanya na busy ako ganyan. Basta pagdating ng higaan, gusto niya lagi siyang love. Gusto niya laging hug, mama hug, kiss. Hindi siya natutulog nang hindi kami magkasama. Hindi sang-ayon ang karamihan sa paghahalo ng espesyal na estudyante sa mga regular. Nananatili pa rin sa kanila kung ano ang dapat. Mas mabagal umintindi. Special education ka, no? Maaring ang edad mo, 15 anos na, pero ikaw, utak mo, baka 3 taon lang, 1 taon ka lang. Yung mga normal na student, parang bubulihin yung mga student, parang mamaliit. Mangyayari dyan kasi sa regular na, minsan doon pupulit na naman kayo. Pero kung kaya naman ng estudyante na meron siyang kapasidad o kakayahan, pwede siya mapunta na sa regular class. Mahirap. Kasi kagaya na nangyari, yung anak ko, dati nagkaroon ng klase ng SPED. Yung SPED na yun, bigla na lang nagsasalita, nadidistract yung teacher. Biglang tatayo, tatanong ng teacher, o saan yung pupunta? Ba't lumabas yun? Ganon. So, hindi lang yung teacher nadidistract, pati buong klase. Mas ang puti nga sila ng nila kasi at least alam nila na ganon yung sitwasyon ng isang special child. Actually, parang nga sa akin, mas mabuti pa ang special child na bata kaysa sa normal. Kasi mas mabilis kausapin ng isang special child kaysa sa normal. Sa sarili ko lang opinion kasi mas, kumbaga kumbaga yung utak mo ng utak nila, mas maayos pa para sa akin kaysa sa isang normal na bata. Kasi parang pag nakikipag-interact sila, mas lalo nilang nauunawaan yung sinasabi ng teacher nila kaysa dito sa mga normal na bata na pasaway pa. Mas may disiplina pa ang mga special children kaysa dito sa mga normal na bata. Sa ngayon, hindi lahat ng eskwela ay nagpapatupad ng inclusive education. Pili lamang ang tumatanggap sa estratehiyang ito. Kailangan maging bukas ang kaisipan ng mga tao, magkaroon ng malawak na kaalaman tungkol sa inclusive education. Ngunit kailangan pa rin isipin ng mga tao ang mga damay sa usaping ito. Kailangan pa rin ng masusing pag-aaral upang matuunan ng pansin ang pangangailangan ng bawat mag-aaral pagdating sa edukasyon. Gayunpaman, iisang ating layunin pagdating sa edukasyon, ang matulungan at mabigyan ng tsansang matuto ang mga bata, maging sino o anuman ang ilang kalagayan.